A blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ay gaganap ulit nitong ating morning devotion dito sa Seeking God in the Morning, dito sa ating Light of Life FB page. Ayan. At kumusta po ang bawat isa? Tulad ng dati, bago tayo mag-umpisa, hilingin ko po muna na tayo ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, may lalang ng langit at lupa. Ama, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag, sa pagkakaloob sa amin ng panibagong kalakasan, at sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na patuloy na makapagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Bigyan mo po kami ng kalakasan, karunungan, at kakayahan, Panginoon, na magawa ang lahat ng mga nais mo, Panginoon, na magawa, Panginoon, ng iyong mga anak. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang atensyon, ng tamang focus, at gayon din, Panginoon, ang iyong lingkod. Gabayan mo po ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ito ng tama at may kalinawan. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang iyong pag-iingat at pagpapala sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa ganitong gawain sa araw na ito. Ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanila. Gabayan mo po nawa sila, Panginoon, at tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. At Ama, patuloy din namin hinihiling ang iyong paghaplos at pagpapagaling sa mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy kong hinihiling, Panginoon, na haplusin mo po nawa ang mama ni Christine, ang aking kaibigan. Pagalingin mo po nawa siya at tulungan, Panginoon, na makarecover sa kanyang pagkakasakit. Tulungan mo rin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Bigyan mo po ng katagumpayan ang bawat isa, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. At Ama, dinadalangin namin na patuloy mo po nawang linisin ang aming puso't isipan at gawin kaming katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. I-check ko lang, no, kung sino yung ating mga kasama. Hindi lumilitaw yung views, pero gayon pa man, no, later makikita ko rin. So mapagpalang umaga sa bawat isa na nakakasama natin online, mga nanonood ng replay ng live na ito. At tayo ay nandito sa ating Youth and Action Series. Ito yung title nitong ating 1 month na topic dito sa ating Seeking God in the Morning. At gayon din, nakadalawang week na tayo. So nandito na tayo sa second week. At katulad ng binanggit ko kahapon, dalawang topic tayo ngayon, no? Kasi wala tayong Saturday and Sunday. So i-advance natin yung dalawa. So ngayong Wednesday ay pag-uusapan natin yung para sa day 10 and day 11. Ayan. So dito muna tayo sa day 10, no? So sa anumang laro, ayan, mayroong isang tao na kailangang sundin para hindi magkagulo ang court. Sigurado ako yung mga naglalaro ng basketball, alam kung sino ito. Siyempre, no, ito yung ating tinatawag na referee. Kahit hindi tayo laging agree sa tawag ng referee, ang paggalang sa kanya ang nagpapanatili ng ayos ng laro. Yan. So, alam niyo po, ma-share ko lang, no? Nung college ako, meron kaming sa aming PE. Ayan, meron kaming PE nung college, at saka iba yung level ng mga PE namin nung college, no. Swimming, may swimming kami, at saka meron kaming basketball. Ayan, may badminton. So iba-iba yung aming iba yung aming PE noon.
naalala ko nung kami ay nagkaroon nitong sa basketball, sa PWU kasi noon meron silang ano talaga, no, meron sila talagang sineset na time na kung saan mag-uusap kayo kung saan ninyo gustong ganapin yung PE ninyo. Nung time na yun, ginanap namin to sa Cuneta, saan ba to? Cuneta Astrodome. Ayan. So, nung ginanap namin sa Cuneta Astrodome, and hindi ko po alam, pero hindi naman talaga ako athletic. Pero, yung mga kasamahan ko, mga classmates ko noon, naisipan nila na ako ay gawing ano ba yun, yung nandun sa ano, nasa nag-i-score, alam mo yun, tapos yung nagsasalita, yung okay, yung tinatawag kung sino yung nag-call, kunyari yung referee, ganyan, tapos i-announce ko, kunyari, okay, foul, ganyan. Hindi ko alam kung napagtripan ba ako na ako yung gawin doon. Pinaupo ako doon. Sabi, Arlene, ikaw naman dyan, ganyan. Kasi nagkataon noon, syempre, president ako noon ng Fine Arts Department nung time namin. No, meron kaming tinatawag na Executive Committee, so Execom. So ako yung president noon ng Executive Committee. Tapos, so pinaupo ako doon. Wala akong kalam-alam. So ngayon, pag tumatawag pala ng foul, yung number, di ba, parang kunyari ay 20, parang 2-0, parang ganon, no? Okay. 25-5, ganyan. So, ako naman, dahil hindi ko alam, ang tagal ko bago ko makatch yung ina-announce na nung referee, ganyan. Tapos, sabi ko, ako naman, ina-add ko, 2, so 7 ba? Medyo nakakahiya, no? Nakakahiya. Lumapit sa akin yung referee. Nakakatuwa. Alam mo, ang referee pa namin noon, sino nga ba to? Yung sikat na referee na kalbo. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan niya. Tapos, lumapit na siya sa akin. So, sabi niya, ginanon niya na, 5. Okay, 25-5. Lumapit na, sinabi na sa akin, in-announce na. So, sabi ko, it's funny, no, pag iniisip ko ngayon. Pero ngayon, dito sa ating topic, dito ko nakikita kung gaano kahalaga talaga na merong referee. No? Siya yung nakakakita ng game. Siya yung nakakakita ng laro. Alam niya kung ano talaga yung nangyayari. So, siya yung mabilis na tumingin kung foul ba or nakapag dalawang dribble ba siya, ano bang tawag doon, ano ba, ganun yung niya signal niya yan. so katulad nito, no, nitong ating pinag-uusapan dito, no, ngayon tignan natin kung papaano ito nag-a-apply sa loob ng ating tahanan. Yan. So, again, itong ating day 10, no, respecting the referee. So, dito sa ating week 2 ng Youth and Action, ang title ng ating week 2 is The Home Court. Yan. So, dito tayo muna sa ating Bible verse na ating pagbabatayan na matatagpuan natin sa aklat ng Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2, or Ephesians chapter 6, verse 1 to 2. Ayan. Okay, ito yung sinasabi sa Tagalog. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Amen. Praise God. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Totoo po, ito ang unang utos. Dahil sa ating 10 Commandments, kung maaalala natin, no, yung 10 Commandments sa Exodus na igalang mong yung ama't ina at lalawig ang iyong buhay. Kaya, totoong sa lahat ng mga utos, no, ito yung utos na may kasamang pangako na kung igagalang natin yung ating ama at ina, no, may pangako dito, no, na lalawig yung ating buhay.
At alam natin na ang pangako ng Panginoong Diyos, ito ay natutupad, no? Ito ay mangyayari. Walang makakahadlang nito. Ayan. So again, napakagandang Bible verse na ating pagbabatayan. So dito sa ating mensahe, dito sa ating day 10 natin, no, which is honor the winning play. Sa basketball, katulad ng nabanggit ko kanina, kapag ang isang player ay sige ng reklamo o nakikipag-away sa referee, madalas siyang natatawagan ng technical foul. Ayan, maaari pa siyang ma-eject sa laro. Ayan, kaya ang referee ang inilagay na otoridad sa court para masiguradong patas at maayos ang laban o yung laro. So sa loob naman ng bahay, ang mga magulang ang itinalaga ng ating Panginoong Diyos na maging referee. Yan. Sila ang nagbibigay ng boundaries at rules para sa ating protection, para sa protection ng ating mga anak. Ang paggalang sa kanila ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa utos. Ito ay pagkilala sa kaayusan na ginawa ng ating head coach. Sino ang ating head coach? Ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So, siya ang gumawa nitong kautusan na ito. Siya ang ating head coach, kaya siya, no? Siya ang naglagay nitong referee sa ating buhay. Para sa mga youth, tandaan natin, minsan feeling natin, no, wrong call ang decision ni mami at ni daddy. Bakit kaya bawal lumabas? Bakit kaya kailangan matulog ng maaga? Yan minsan yung mga reklamo ng mga kabataan. Minsan hindi maintindihan ang kanilang mga magulang. Pero tandaan, ang paggalang o respect ay hindi nakadepende sa kung agree ka, no, sa kanila. Ito ay pagpapakita ng iyong character bilang isang Kristiyano. Kung hindi mo kayang igalang ang mga magulang mo na nakikita mo sila, kasama mo sila, paano mo pa mapapatunayan na iginagalang mo ang Panginoong Diyos na physically hindi mo siya nakikita? Yan. So, ang pagiging youth in action ay nagsisimula sa pagpapakumbaba sa loob ng tahanan. Yan. Para rin naman sa mga magulang natin, ang pagiging ref ay hindi madali o ang pagiging referee sa loob ng tahanan ay hindi madali. Kailangan nating maging firm pero fair. Yan. So, not just firm, no, sa ating mga rules, sa ating mga decision, but we have to be fair, no? Hindi tayo nagbibigay ng rules para lang maging killjoy, kundi para iset ang ating mga anak sa tagumpay. Yan. Katulad dito sa aming tahanan, no, katulad sa kami ng aking asawa para sa aming anak na si Christine, sa paggabay sa kanya dito sa another journey niya sa kanyang buhay, may mga calls kami na kailangan gawin dahil baka mamaya mahirapan siya, no? And itong mga calls namin nito, alam namin, no, na mahirap tanggapin para sa aming anak sa simula, pero alam namin na ito ay para sa kanyang ikabubuti. Ang goal namin, no, ay hindi lang sundin niya kami o hindi lang mapasunod namin siya, kundi ang makuha ang kanilang kumbaga makuha yung safety o magawa yung ikabubuti ng aming mga anak. At sa mga kabataan naman, syempre hindi lang, no, yung pagsunod ninyo hindi lang para makuha yung puso ng inyong mga magulang o yung honor, no? Syempre, ito ay bahagi, no, ng ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang player na marunong gumalaw sa ang player na marunong gumalang sa otoridad ay ang player na pinapagkatiwalaan ng head coach o ng ating Panginoong Diyos. Siya yung pinagkakatiwalaan. Di ba kung may head coach tayo sa totoong laro,
pag itong player na to marunong sumunod sa game, sa kanya ipinagkakatiwala, o ikaw nga hawak ng bola, ipasa mo sa kanya, ganon, di ba? Binibigyan siya ng responsibilidad. Syempre, ganon din sa ating tahanan. Kung ang ating mga anak ay marunong sumunod sa mga utos natin, andoon, no, yung ating kumpiyansa para sa ating mga anak, no? Hindi tayo mag-aalangan na ipagkatiwalaan siya. Ayan. So, dito sa ating Youth in Action, ito yung ating In Action Challenge. Para sa mga youth, ngayong araw, kapag binigyan ka ng instruction o paalala ng iyong mga magulang, subukang sumagot ng may po at opo. Ayan, yung paggalang, no? Ang inyong paraan ng paggalang na may ngiti. Ayan. Kasi minsan, no, alam ko meron yung mga anak na napipilitan lamang sumunod sa utos ng mga magulang. Tapos, padabog pa. Ayan, naku, syempre hindi natutuwa ang mga magulang. Akala natin, no, parang, yan, napagbigyan ko na, sumunod na ako. Pero yung sa loob mo naman, alam mo yun, lumalaban, hindi pa rin yun pagsunod, no? Hindi pa rin yun talaga total obedience, no? Half lang yun, napilitan lang. Ayan. So, pilitin natin, no, sa ating puso, sa ating isip, na ito ay bahagi ng ating paggalang sa ating mga magulang, ang sundin sila. Ayan. Okay. Iwasan ang pag-irap o pagdadabog. Yun na nga yung binanggit ko kanina. No? Iwasan yung pag-irap o pagdabog. Kahit hindi mo gusto yung utos, practice the no complaint obedience. Ayan. Okay. And para naman sa ating mga magulang, i-evaluate ang ating paraan ng pagbibigay ng calls. Siguraduhin na ang ating mga rules ay nababalot ng pagmamahal at hindi lang galit, no? Yung minsan, no, minsan pagkagalit ka, nadadagdagan yung mga rules, di ba? Pansinin mo. Okay, dahil hindi mo yan ginawa, sige, ganito. Ayan, di ba? Nadagdagan yung rules dahil sa galit. So, iwasan natin ng mga magulang, no, na umabot sa ganon, sa ganong paraan. Pilitin natin na maramdaman pa rin ng ating mga anak na even though tayo ay nagdidiscipline, andoon yung pag-ibig natin sa kanila. So, ngayong araw na ito, pasalamatan natin, no, ang ating mga anak kapag sila ay nagpakita ng paggalang at pagsunod. So, may reward, di ba? Kung maaari nga, may incentives, no? Mas maganda yun para, kasi kami noon, binibigyan kami ng mother ko ng incentives pag nakakagawa kami ng tama. Ayan. So, syempre, alam natin, no, na hindi naman dapat palagi, no, kaya lang tayo gagawa ng tama kasi meron tayong incentives o meron tayong reward. Later on, dapat maintindihan natin, no, na napakahalaga ng pagsunod dahil kayong mga kabataan ay someday magiging mga magulang din. Ayan. So, marirealize nyo rin kung gaano kahalaga na kayo ay kayang sundin ng inyong mga anak. Lalo na dahil ang nais ninyo ay ang mapabuti sila. Ayan. Okay. So, dito naman tayo ngayon. No? So, that completes our day 10. Dito naman tayo sa ating day 11. Okay, sa sports, bago magsimula ang laro o kapag may crucial na sandali, tumatawag ang coach ng huddle. Ayan, huddle. Ito yung sandali na nagtitipon-tipon ang team. Nagpapatong-patong ang mga kamay at nagkakaisa ng plano. Yung, di ba yung ganon, no? Yung nagpapatong-patong, okay guys, okay, pag-usapan natin to, ganyan-ganyan. So, after ng meeting nila, di ba, yung ipapatong yung kamay, no? Ano ba yung sinisigaw doon? Doon pag pinatong yung kamay, hep hep, hooray! Yun ba yun? Ano ba yun? Go, go! Sa go! Ayan. So, yung part na yun, no, na nagpapatong-patong yung kanilang mga kamay, let's do it! Let's go, team! Yung mga ganyan. So, ito yung tinatawag nila doon, no, na huddle. So, ngayon, tatalakayin natin ang ating spiritual huddle.
ano itong ating spiritual huddle? Ito yung family prayer. Ayan. So, dito sa ating day 11, the huddle. No? Again, syempre meron tayong Bible verse na ating pagbabatayan dito sa ating topic na ito na matatagpuan natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 19. Ayan. Dito sa ating scripture, no? Muli, sinasabi ko sa inyo, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito ay gagawin para sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Amen. Kung isa o dalawa, 'di ba, na nagkakaisa sa panalangin, ito ay dinirinig ng ating Panginoong Diyos. Yan ang mababasa natin dito sa Mateo. So, basbasa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Napakahalaga ng sama-samang panalangin. So, meeting with the Father or strategic meeting with the Father, ito yung family prayer. Ang isang team na hindi naghahadal ay parang nagkakanya-kanya sa court. Ayan, totoo yan. Sa isang game, kung wala silang ganon, no? Wala silang huddle, basta laro lang sila. Parang kanya-kanyang strategy yan, no? Ang mangyayari. So, walang pagkakaisa at madaling matalo pagka wala kayong strategy, wala kayong pagkakaisa. So, ang huddle ay ang pagkakataon para mag-reset, mag-focus sa goal at kumuha ng lakas sa isa't isa. Sa ating pamilya, ang family prayer, yan ang ating huddle. Ayan. Hindi lang ito ritual bago kumain, or hindi lang ito nakasanayan or ritual na kailangan mong gawin ng sama-sama bago kumain o bago matulog. Ito ang ating strategic meeting. Kasama ang head coach, ang ating Panginoong Diyos. Siya yung kasama natin, siya yung nasa gitna natin. Ayan, katulad nga dito sa ating binasa, sa ating Bible verse, no? Kung gagawin natin ito, kung ito ay gagawin para sa ating Panginoong Diyos sa langit, no? Siya ang ating kasama. Kung ito ay gagawin natin para sa ating Panginoong Diyos. So dito natin inilalagay ang ating mga plays at worries sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Ipinagkakatiwala natin sa Kanya, no? Bago tayo sumabak sa kanya-kanya nating mga games or mga schools or trabaho or obligation sa ating buhay. Maganda na meron tayong family prayer, yung magkakasama tayong nananalangin. Dito sa Binyan, at alam ko ito ay nag-start din sa Cavite na sinundan namin, no, dito sa Binyan. Every month at the start of the first Wednesday of every month, ito ay nakaschedule para sa prayer meeting. Ayan, nakakatuwa dahil ang mga kabataan dito, sa ulado na nila yan, ay ano ngayon, first Wednesday, di ba Teacher Arlie, meron tayong prayer meeting, ayan. So, magkakasama kami, no, nagkakanya-kanya kaming, kumbaga, parang meron silang prayer body. Ayan, meron silang kasama. So, 2 o 3 sila na magpa-pray. Grupo-grupo kami. Tapos, after nun magpa-prayer kami as a whole. Ayan. So, dito, nakasanayan na, no, ng mga kabataan. Pero, bagay, no, na gusto ko rin ma-realize nila na hindi lang ito parang simpleng makakaugalian, kundi ito ay kasama natin ang Panginoong Diyos. Ano man yung itinataas natin sa Kanya, siya ang kasama natin sa team, siya ang mag-guide sa atin, siya ang magtuturo sa atin ng strategy para ma-reach natin yung ating goal. So, minsan, lalo na sa mga youth, no, minsan, feeling mo ang boring o corny ang mag-pray kasama ang family. Pero, alam mo ba na ang panalangin ng iyong pamilya ang nagsisilbing protective barrier mo sa school o kaya kung kahit saan ka na magpunta. Kapag
narinig mo ang parents mo na ipinagdasal ka, malalaman mo na hindi ka naglalaro or hindi ka kumikilos ng mag-isa. Huwag kang mahihiyang mag-initiate ng huddle o magsabi, Mami, Daddy, pwede ba tayong mag-pray para dun sa nalalapit kong exam? Pwede ba tayong sama-samang ipag-pray natin na makapasa ako? Ayan. So, yun nga, no, kung may exam ka o may mabigat kang nararamdaman, tawagin mo ang iyong team, no, ang mga kasama mo sa bahay, so ang iyong mga magulang, and mag-request tayo nitong huddle for a prayer. Ayan. Sa mga magulang naman, ang pagiging assistant coach ay nangangailangan ng guidance mula sa ating Panginoong Diyos, mula sa itaas. So, katulad sa amin, ng aking asawa na si Larry at sa aming anak na si Christine, sa gitna ng transition, no, sa kanyang buhay, sa pagpasok niya sa college, ang panalangin ang nagpapanatili ng aming kapayapaan, no, yung alam namin, no, yung kanyang magiging malaking pagbabago, katulad ng pagbiyahe ng malayo. Isa to sa mga syempre bilang magulang, lalo na hindi naman nasanay, no, yung aming anak na nagbabiyahe ng malayo. Syempre, ang tanging pabaon lang namin talaga sa kanya is yung alam niya na nagpo-pray kami para sa kanya. So, huwag nating hahayaan na matapos ang isang araw na hindi tayo nagtatagpo o magkakasamang nananalangin. Yung hindi tayo nagsasama-sama para makasama natin ang Panginoong Diyos sa panalangin. So, huwag natin ipahintulot na mag-end ang isang araw na wala tayong ganon. So, our family, no, yung our family prayer is our most powerful offensive move against the enemy. Yan. Ang pamilyang sabay-sabay na lumalapit sa ating Panginoong Diyos, sa ating coach, no? Yaan ang pamilyang hindi basta-basta matitibag ng kalaban. Ayun. So, amen. Amen to that. Dito, no, meron din tayong in-action challenge para sa mga youth. Ikaw naman ang mag-initiate ng prayer ngayong gabi bago matulog o bago kumain. Ipagdasal mo ang iyong parents at ang kanilang mga trabaho. Ipakita mo na ikaw ay isang player na marunong mag-seek ng guidance mula sa ating Panginoong Diyos. Para naman sa mga magulang, maglaan ng 5 to 10 minutes na huddle time. No? Yun, yung pinag-usapan natin, yung huddle time, yung prayer or family time. Family prayer time. Yan. So, tanungin natin ang bawat isa, ano ang ipapagdasal natin para sa inyo, para sa bawat isa sa inyo sa linggong ito. Ayan. So, bago kayo mag-start, medyo konting interview lang, no, para at the same time, na-update din kayo kung ano yung concern ng bawat isa sa tahanan. Isulat ito, no, sa seryosong paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, bilang isang team, isang bagay ito na dapat nating pag-ukulan ng ating panahon at seryosohin. Ayan. So, that's the day 11. Ngayon, dahil 2 days, no, ang ating diniscuss sa araw na ito, meron tayong tinatawag na combined conclusion. Ayan. Parang sa basketball, hindi sapat na magaling ka lang na mag-isa, no? Yung kahit sabihin mo na star player ka, kailangan mo pa rin yung iyong team, no? Kailangan mong malaman kung kailan dapat makinig sa ating coach, no? Kailangan mong makinig sa ating coach at kailangan mong makipagtulungan, no, sa iyong mga teammates. So, dito sa ating combined conclusion para sa day 10 and then day 10,
respecting the referee, and day 11, the huddle. No? Ito yung ating team strategy, honor and unity. Yan. So, honor the referee. Ayan, yung ating mga magulang. And unity para sa ating huddle o family prayer. So, dun muna tayo, no, sa nakasilip na 2 araw. Itong 2 araw natin, natutunan natin, pang 2 araw natin to, natutunan natin na ang tagumpay ng isang team ay hindi lang nakadepende sa galing ng player, kundi sa disiplina at pagkakaisa. So, ang discipline ng paggalang, which is respecting the ref, na pinag-usapan natin dito sa day 10, nakita natin ang paggalang sa ating mga magulang ay parang pagrespeto sa referee ng laro. Hindi man natin laging gusto ang kanilang goals o rules, ang pagpapasailalim ang pagpapasailalim ng mga anak sa kanilang otoridad ay training para sa pagsunod sa Panginoon. Kasi ang Panginoong Diyos ang naglagay sa kanila sa ganyang posisyon. Ang isang youth in action ay marunong mag-submit ng may kagalakan. Dahil alam niyang ang boundaries na inilagay ng magulang ay para sa kanyang proteksyon at ikatatagumpay. Yan. Yung second naman, no, ang lakas ng pagkakaisa, ito yung huddle. Ito yung pinag-usapan natin sa pang day 11 natin. Tinalakay natin ang ating family prayer, ang nagsisilbing huddle ng ating team. Dito tayo nagtitipon-tipon para mag-reset at mag-align sa plano ng ating head coach. Kapag ang isang family ay nagdadasal ng magkakasama, nawawala ang pagkakanya-kanya. Gaya sa amin, no, sa aming pamilya, lalo na nitong nakaraan na nag-birthday yung aking kapatid na si Ading John. Kasi nung nabubuhay yung aming mami, tuwing may birthday, laging merong devotion. Ayan. So, ito ay thank God, praise God na naibalik namin. Kahit hindi na namin kasama si Mami, ginaganap pa rin namin every time na meron kaming gathering to celebrate a family birthday, yung member of the family na may birthday, no, we try to have a devotion, a prayer together. Ayan. Gayon din naman sa aming tahanan dito, no, kapag kasama ko ang aking asawa, ang aking anak, no, ang panalangin. Ito yung nagiging safety net. Yan ang nagiging safety net namin, no, sa gitna ng malaking desisyon sa buhay. Ayan. So, anything na kailangan ninyong gawin, if ever na meron kayong malaking desisyon sa inyong tahanan, huwag ninyong kalimutan na unahin ang manalangin magkakasama para dito. So, para sa ating youth at parents, no, ang pamilyang may respeto sa isa't isa at may oras para sa panalangin ay isang team na mahirap talunin ng mundo. Ayan. Youth, no, para sa mga kabataan, ang paggalang sa ating referee, which is ang ating mga magulang, at ang pakikibahagi mo sa prayer, family prayer, ay tanda ng iyong spiritual maturity. Para sa parents, maging isang referee na makatarungan, no? At isang coach na laging handang tumawag ng huddle para ipanalangin ang ating team. So tayo yung laging nagpapaalala na magkaroon ng prayer time, no? So tandaan natin, ang respect ang nagpapanatili ng ayos ng laro, at ang prayer ang nagbibigay sa atin ng lakas para manalo. Kapag maayos ang relationship, no, relationship natin sa ating tahanan, or sa loob ng home court, ayan, siguradong magiging malakas ang ating influence pag tayo ay nasa labas na ng ating tahanan, o nandito na tayo sa labas sa mundo. Ayan.
So, our final word for today, bago natin i-close itong ating morning devotion, ang disiplina sa bahay ay paghahanda para sa tagumpay sa labas. So, respect the rules, join the huddle, and let's win the game together. Ayan. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. Bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na siyang nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng paggalang sa aming mga magulang at ang prayer time, ang family prayer time. Tulungan mo, Panginoon, na ito ay laging magampanan ng bawat isa at tulungan mo na sa aming pagganap nito ay lagi kang mapapurihan. Ikaw po nawa ang manguna sa lahat ng aming mga gawain, mga plano, balakin at anumang mga goals namin sa aming buhay. Ikaw po nawa ang magbigay ng way para ang lahat ng aming mga ginagawa ay laging magbigay papuri sa iyong banal na pangalan. At muli, Ama, tulungan mo na lagi kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Good morning kay Ading Shirley at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. At sa mga hindi ko po nakikita online, later makikita ko po. A blessed morning sa inyong lahat. And see you again tomorrow dito sa ating Seeking God in the Morning. And later, I hope na maka-attend kayo sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. Again, to God be all the glory. Take care and God bless.